Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,517 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At sana makasama ko po kayo pag na-meet na natin yung 10,000 subscribers milestones natin. At hopefully, no, may oras pa naman. Hopefully, makuha natin yan within the year. Pero kung hindi naman po, we can be able to wait until January or February if that is the case. Pasensya na po kayo medyo nawala po tayo ng 1 week dahil nga po medyo busy-busyhan tayo sa ating trabaho bilang profesor sa isang eskwelahan dito sa Pilipinas. Ngayon, ang pag-usapan po natin ay diyan sa Maynila, diyan po sa Maynila, ang titulo po ng ating konversasyon ngayon, ang ating diskusyonan, ang ating huntahan ay si Yorme Isko Moreno siya ay may sadyang malasakit diyan sa Maynila, Bakit ko naman po nasabi yan na siya po ay may sadyang malasakit? Alam niyo po ba na dapat merong resibo, kumbaga may ebidensya kung ano yung mga nagawa niya, hindi lang po siya mahal ng mga senior citizens, pati po ang kabataan at ang buong Maynila, at ini-expect po natin na magla-landslide po tayo, Tama po kayo sa narinig nyo na landslide po. Matatalo niya po si Mayora Hani Lacuna at matatalo niya po si Congressman SV, si Sam Versosa. Bakit po natin nasabi na siya ay may malasakit? Dahil nga po, marami na po siyang na-improve na ospital. Lagi po natin sinasabi na si Yorme Isko Moreno siya ay pamantayan o gold standard ng mga mayors. Yan. Dahil nga po, dahil tingnan nyo yung ospital ng Maynila, talagang inasikaso niya ito. During his tenure, ay talagang marami pong transformative projects. Ang mga proyekto na ginawa ni Yorme Isko Moreno ay para i-uplift ang syudad. At hindi lang siya syudad, kundi ang mga residente nito, ang mga taga Maynila. Ito, yung mga standout achievements niya ay yung modernization at improvement ng Ospital ng Maynila. Ang alam naman po natin na ang Ospital ng Maynila is a government hospital na talagang beacon of hope for many underprivileged citizens of Manila, specifically dyan sa Tondo. Ngayon, nangangampanya siya na makakabalik siya dyan sa Maynila ngayong darating na eleksyon sa 2025. Siyempre, yung mga impact na proyekto na sinimulan niya, na ginawa niya ng ilang taon ay talagang testamento ito. Ito ay powerful testament para sa kanyang liderato. Kumbaga, siyempre, during his term, marami pong pinasanayan or sinimulan si Yorme Isko Moreno. Isa na dito ang renovation ng Ospital ng Maynila na i-transform ito from struggling facility into a state-of-the-art hospital with a world-class equipment and services. Nakahanga-hanga po ang ginawa ni Yorme Isko Moreno, ay under his leadership, yung ospital ay underwent a complete overhaul, including the addition of advanced diagnostic tools. Biruin mo yun. Tapos expanded emergency department and improved patient care facilities. Ito ay isang resibo. These changes were more than just aesthetic. Hindi lang po aesthetic kasi yung iba dyan, pinapaganda lang pero walang laman. They addressed long-standing issues that had hindered the hospital's ability to provide quality health care. Ito, isa pong residente ng Maynila ay talagang inaalaala niya kung anong ginawa ni Yorme Isko Moreno. Yung pinsan daw niya died in the hospital years ago but it was not properly equipped. Now I feel more secure in bringing our sick here. Di ba? Ang ano nga nila, biro-biro nila dyan sa ospital ng Maynila in the past, magkasakit ka dyan, ay mamamatay ka paglabas. Di ba?
Ayun po, ang biro-biruan lang naman. Pero nung panahon ni Yorme Isko Moreno, ay talaga namang hinangaan ang ospital ng Maynila. This sentiment echoes the gratitude of countless families who have directly benefited from the hospital's transformation during the tenure of Yorme Isko Moreno. Kitang-kita mo talaga ang modernization ng ospital ng Maynila ay nagsisimbolize ng vision ng Maynila where quality public services are accessible to all. Yung proyekto na ito address not only healthcare but also the city's pride, no? Syempre dapat merong isang bagay o isang lugar na pride ng isang syudad, no? Ang ospital ng Maynila ay isa ito sa mga pride ng Maynila. No, the revamped hospital now stands as symbols of hope, inspiring other LGUs to prioritize healthcare infrastructure. Kaya nga yung ibang mga mayor dyan, naiinggit talaga, no? Lalong-lalo na ang nakaupo ngayon na si Mayor Hani Lacuna, dahil nga naman ay hindi ito parang doktor siya, no? Pero parang hindi niya prioridad yata itong mga to, no? Allegedly, no? As Moreno ay return to office, ay talagang hina-highlight niya yung track record niya, marked by commitment to delivering tangible results to his constituents. So, wala pong mayor na ganyan, mga kababayan ko. Si Yorme Isko Moreno lang ang mga nakapagpatayo ng mga ganyan. World class. At talaga namang bilis action, no? Bilis kilos. Yun ang sinasabi lagi ni Yorme Isko Moreno, bilis kilos. Sino po ba ang mayor na bilis kilos? Di po ba? Hindi. At saka biruin mo yun, no? Nung mga nakarang araw talaga, ay talagang binibira-bira ni Mayor Hani Lacuna si Yorme Isko Moreno at tila bagang wala na, no? Malapit na umalis sa City Hall si Mayor Hani Lacuna. Dahil nga naman sa paligid-ligid ay hindi ito malinis, expect mo pa ba na pumunta siya sa Tondo, pumunta siya sa Sampaloc, pumunta siya sa Pedro Hill, etc. Hindi po ba? No? Sana naman ay yung mga congressmen ng Maynila ay mapalitan na rin upang naman si Yorme Isko Moreno ay matulungan din naman, di ba? Yun po ang ating hinihiling na yung mga Abante, yung Valeriano, yung Chua ay mapalitan na para naman may katulong at lalong-lalo na yung mga konsihal, no? Diyan sa iba't ibang distrito ng Maynila ay dapat mapalitan na at iluklok natin ang kakampi ng Yorme Isko Moreno. Sige, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo!